Pagdating sa paghawak at paggastos ng pera, may disiplina ka ba? Ano ba ang dapat o tamang pag-uugali at pananaw natin sa paggamit ng pera? Isang mapagpalang araw muli sa inyong lahat. Noong nakaraan ay napakahalaga ng ating pinag-usapan patungkol sa pera. Ito nga ba ay pagpapala o nagdudulot lamang sa atin ng problema? Ito ay nagiging problema ayon sa ating pinag-usapan kapag kulang tayo sa kaalaman lalo na mula sa Biblia kung paano ba ang responsableng paraan sa pag-handle ng pera. Kaya sa session na ito ay pag-uusapan natin yung mga bagay na nabanggit natin nung session 1 patungkol sa mga importanteng bagay na dapat nating matutunan. Pero muli, importante rin na tayo muna ay magsimula sa isang panalangin. Panginoon, salamat po dahil napakabuti mo at dakila ka sa aming mga buhay. Salamat at hindi ka nagkukulang sa pagtuturo at paggabay sa bawat isa sa amin. At sa amin na naman pong pag-uusap, pagsasama-sama at pag-aaral, tulungan mo nga po ang bawat isa na magkaroon ng linaw ng isip at tanggapin namin ang iyong mensahe, Panginoon, nang merong kagalakan sa aming mga puso dahil ito ay nilayon mo upang maging maayos ang aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. So ano nga ba ang mga importante nating dapat matutunan patungkol sa pera? Ito ay binanggit na natin noong unang sesyon. Una, ang pagkakaroon ng tamang pananaw tungkol sa pera. Pangalawa, disiplina sa pag-handle at paggastos ng pera. Pangatlo, tamang pag-uugali kung lumalago ang iyong pera. At pang-apat, tamang paraan kung paanong kikitain ng pera at marami pa tayong mga mahalagang bagay na matutunan sa iba pa nating mga sessions. Para sa araw na ito, ang pag-uusapan natin una ay ang tamang pananaw pagdating sa pera. Dahil tamang pananaw pagdating sa pera, pero bago yan, matanong nga muna kita, ano ba ang pananaw mo sa pera bukod sa ito ay panggastos? Bago natin pag-usapan ang tamang pananaw, maganda na pag-usapan muna rin natin ang maling pananaw ng tao pagdating sa pera. Alam ninyo, ito yung mga baluktot na kaisipan at baluktot na dahilan ng mga tao kaya sila nasasadlak sa maraming problema. Una, yung iba sinasabi, pinaghirapan ko yan. Pinaghirapan ko ang pagkita ng pera ko kaya ako ang magdidesisyon kung anong gusto kong gawin diyan. Pera ko yan. Para lang sa akin yan. Hindi yan dapat pakinabangan ng ibang tao. In other words, ang tawag doon ay pagiging maramot. Yung iba sinasabi, pera ko yan. Dahil pera ko yan, okay lang na ubusin ko. At hindi lang yan. Hindi na baling maluho ako, at least nag-e-enjoy ako sa buhay ko. Ang tawag sa mga ganyang klaseng mindset o pananaw, ubus biyaya, enjoy now, problema later. Kapag ganyan ang mentalidad natin pagdating sa pera, I'm telling you, lagi kang magkakaroon ng problema sa pera. Alam ba ninyo na ang kawalan ng disiplina at maling pananaw sa pera ay senyales din ng maling puso pagdating sa pera? Kapag mali ang ating puso, mali din ang ating mga plano. Kapag mali ang ating mga plano, mali din ang ating mga gawain. Kapag mali ang ating gawain, marami tayong mga gagawin na magdudulot sa atin, hindi lang ng marami kung hindi sobra-sobrang problema. Ang tawag dyan ay consequences. And in the book of Ecclesiastes chapter 5 verse 10, ang sabi rito, ang gahaman, ano raw? Ang gahaman o ang ganid o ang swapang sa salapi ay walang kasiyahan at sakim sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang. In other words, hindi tayo marunong makontento. Ito pang sinabi, ngunit ang lahat ng ito ay wala raw kabuluhan. Kapag mali ang paraan, mali ang puso, mali ang kaisipan, kahit gaano man karami ang pera na yan, wala daw yang kabuluhan. Ano nga ba ang tamang pananaw at paraan ng paggastos ng pera? Alam ninyo, maganda yung sinabi sa unang Timoteo, chapter 6, verse 17. Anong sinabi?
ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mo na huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Very clear. Sabi, ang kayamanan ay hindi permanente. Pwedeng meron ka ngayon, bukas pwede ring wala na. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay. Alam ninyo, kung maintindihan lang natin yung sinasabi nitong unang Timoteo, na ang Diyos daw ang masagana. Hindi tayo tinitipid. Hindi tayo magkukulang. Pero batid ng Diyos, hindi lang yung sapat kung hindi makakabuti sa atin. Ulitin ko, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Napakalinaw na pinapaalala sa atin nang binasa natin na ang Diyos ang siyang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Balikan natin. Sabi rito, dun sa mga kumikita at maraming pera, huwag daw magmataas o huwag umasa sa kayamanang lumilipas. In other words, kung ang Diyos ang pinagmumulan, huwag daw tayong magmalaki o magmataas. Huwag din daw natin o huwag din daw tayong umasa at gawing Diyos ang kayamanan. Bagkus, ang paalala, dahil ang Diyos ang nagbigay, sa Diyos tayo umasa at sa Diyos tayo magtiwala. Bakit sa Diyos tayo magtiwala? Dahil kahit gaano ka katalino at gaano ka kalakas at sinasabi mong dahil sa sarili mong lakas at galing ang iyong yaman, paano kung bukas ay tanggalin ng Diyos ang iyong pinagmamalaking lakas o pinagmamalaking yaman? Alam nyo, recently lang, meron akong nakakwentuhan. Sinabi niya sa akin, alam mo, Pastor, hindi naman sa nagyayabang ako, pero I used to. Sabi niya, meron akong napakagandang trabaho na kumikita siya na I'm telling you, mahigit 200,000 kada buwan. Pero, ano nangyari sa kanya? In fact, I was surprised. At a very young age, 30 years old, sabi niya, ginagawa niya ang lahat ng maisip niyang gawin, ginagastos niya ang lahat ng mga bagay na naisip niyang pagkagastusan. Ano nangyari sa kanya? At the age of 30, very young, na-stroke. Nung na-stroke, hindi naka-recover. Ano nangyari? Ended up, nawalan siya ng trabaho. Alam niyo, kaya ito yung sinasabi natin eh. Ang trials, it's unpredictable. Hindi mo alam kung kailan ka tatamaan. And in fact, ang lakas natin, hindi natin pwedeng panghawakan kasi bukas, pwedeng mahina ka. So, anong kinakailangan nating makita? Maging hindi lang pera, maging ang ating buhay, maging ang ating lakas, ang Diyos din ang nagpapala. Kaya maganda yung sinabi sa awit 24 verse 1. Ang buong daigdig at ang lahat ng naroon. In other words, ang buong daigdig daw at maging ang naninirahan dito, ang may-ari ay si Yahweh na ating Panginoon. Wala tayong pwedeng ipagmalaki, wala tayong pwedeng ipagyabang. Kahit anumang bagay na meron tayo, yan ay grasya lamang ng Diyos para sa atin. Kung ang sinabi doon na ang mundo ay pag-aari ng Diyos, kung pag-aari ng Diyos lahat, ang ibig sabihin nito, tayo ay hindi owners. Tayo ay tagapamahala o tagapangalaga lamang. Tayo ay merely caretakers or stewards ng mga resources na pinahiram sa atin ng Diyos. Therefore, kung tayo ay tagapangalaga or caretaker, anong responsibilidad natin? Yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin, dapat daw nating ingatan. Dapat daw nating pahalagahan. At dapat daw na hindi lang iingatan at pahalagahan, dapat gamitin ang mga bagay na ito ayon sa kalooban ng Diyos. At ito raw ay dapat nating palaguin. At sa paglago ng mga bagay na ipinahiram o pinagkatiwala ng Diyos sa atin, dapat natin itong gamitin upang maging pagpapala sa ibang tao. Ang ibig sabihin, hindi tayo pinagpapala para lang sa ating sariling pakinabang. Nais ng Diyos
na sa mga bagay na ito na pinahihiram niya sa atin, maging pagpapala din tayo sa ibang tao. Isa na namang makabuluhan na pag-aaral para sa ating lahat gaya ng nakagawian. Meron tayo uling processing time. Ito yung ating mga pag-uusapan. Ano nga ba ang pananaw mo sa pera? Tama ba ang kaisipan natin pagdating sa pera? Anong natutunan mo base sa pinag-aralan natin tungkol sa tamang pananaw sa pera? Ito ay hindi natin pag-aari. Ito ay pinahiram lamang sa atin. At kung naintindihan natin na hindi natin pag-aari at pinahiram lang sa atin base sa ating pinag-aralan, ano ang iyong ia-apply o ipapamuhay? Muli, isa na namang makabuluhang pag-aaral at gaya ng ating nakasanayan, tayo na naman po ay magtapos sa isang panalangin. Panginoon, maraming salamat po. At kami po ay muli mong tinuturuan, lalo na po sa patungkol sa pagkakaroon ng tamang pananaw pagdating sa pera. Salamat Panginoon na muli mong pinaalala sa amin na wala kaming hawak o pag-aari sa mundo na matatawag nga naming amin. Dahil itong lahat ay nagmumula sa iyo at kami po ay tagapangalaga o tagapangasiwa lamang. Tulungan mo kami, Panginoon, na mula po sa mga natututunan namin at sa araw na ito, Panginoon, ay mas maging responsable na kami pagdating sa mga resources na iyong pinagkakatiwala sa amin. Salamat po, Panginoon, at dalangin namin na samahan mo kami sa pag-uusap-usap na maging mabunga ang lahat po ng aming pag-uusapan at ito ay maging kapuri-puri sa inyo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Pagdating sa paghawak at paggastos ng pera, may disiplina ka ba? Ano ba ang dapat o tamang pag-uugali at pananaw natin sa paggamit ng pera?